Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Mga ka-airsoft, ngayon I'm back, no? Kanina naputol yung live natin kasi nagka-problema yung unit natin. It's good thing na rin, no? Kasi na-live naman natin yung isang pistol kanina. Dahil nga nagandahan yung ating ka-airsoft dun sa unit ng ating ka-airsoft na si Sir Rowen Ventura, Batang Ligaw, Ligaw City, Albay. Okay na sir, naipaship na yung unit mo. Okay din, ito pa, isa pa no. Nagpahabol, nagpahabol na naman ng for shipping natin. Unit natin ka-airsoft, Ramon Cleopas. Ramon Cleopas of Chaong, Quezon Province. Okay, isang ganun na naman no. Kung ano yung nakita nyo kanina na inilive natin, ganun na naman. Kaya parehas lang naman to na matatawag. Sandali. Parang ano, hindi na naman makakonect tong iPad ko. Ba't ganito? Ayun no. Kung ano yung nilive natin kanina na John Wick Combat Master Babayaga, ito na naman yun, okay? Tingnan ko nga yung audio ko. Combat Master Babayaga. Ito na naman yun, okay? Okay. Okay, mukhang malinaw naman yung audio natin, no? Okay, yung John Wick Combat Master Babayaga kanina, ito yon. At ito yung magazine, yung original niya. Yung kanina kasi is abang nilalive natin, merong naging leak yung magazine. Syempre, alam niyo naman, hindi naman pwede sa atin yung ganun-ganun. Kaya, tiligil natin. Okay, so Ramon Cleopas of Chaong, Quezon. Ito na po yung unit mo. Ilalive pa rin natin. Ide-demo natin. Plus another unit, no? Ken Alonto of Fatima, Ubay, Bohol, no? Ito yung... Masyadong istorbo to mic ko. Ito yung unit ng ating ka-airsoft, no? Si Sir Ken Alonto, yung M4A1 carbine. Napakaganda, napakalupit niyan. Okay. Then next unit natin, ito mga ka-airsoft, nag-uula na ng mga John Wick na naman, no? Ang dami na naman naghahanap, lalo na rito sa lugar ng Iloilo, okay? Marvin Esguera of Oton, Iloilo. Bakit ano? Ewan ko lang kung napapansin nyo, ha? Bakit dumadami yung player ngayon sa lugar ng Iloilo? Mga airsoft dyan sa Iloilo, ginaganap yung unang-una, yung sinasabi ko nga sa inyo, yung World Shoot Day, no, na tinatawag. Unang-unang event yan na ginawa sa Pilipinas, no? Kauna-unang event na gamit airsoft, okay? Mostly of the player nila dyan is ranging 10 years old yata. Kumbaga 4 kids kasi yan, no? Natutuwa ako kasi marami ng mga magulang ngayon ang nagke-cater ng airsoft bilang pamalit. Paano ba tawagin to? Pamalit na libangan or oh, what? Nag-i-English pa si Ma'am Sally. Substitute. Substitute na libangan kesa yung anak mo is malugmok or ma-addict or maghapon mayat maya is nasa gadget, di ba? Sino ba naman ang gustong magulang na maghapong naka-gadget yung anak niya, di ba? So, ayun mga airsoft, ito, Marvin Esguera of Oton, Iloilo, ito na. Bali, ipanlalaro to nung anak niya. Okay, this is the John Wick Combat Master Alpha Edition, silver edition na matatawag. Okay, makikita ninyo mga airsoft, ready yan, no? Ready kung gusto mong lagyan ng RMR sight dito sa ibabaw. Pwede. Dito lang naman nilalagay yon, okay? So, swak na swak, saktong-sakto para sa mga enthusiast talaga, no, ng paglalaro ng firing, ng target shooting. Siguradong mag-e-enjoy ang ating mga chikiting. Siguradong mag-e-enjoy ang ating mga how do you call this? Meron silang term chikiting gubat. No? Ayun. Okay, so ngayon dire-diretso tayo, tapos mamaya dire-diretso tayo kwentuhan session, tanungan portion, okay? Ano ko na to, no? Ididiretso ko na. Okay, press the valve, then spray tayo. Now, this is the John Wick Combat Master
5.1 Baba-Yaga. While this is, itong isa naman is the John Wick Combat Master 6.0 Alpha. Okay, no? So, lagay tayo dyan, lagay rin tayo rito. Tapos, ito pa, no? Kanina, hindi ko lang alam kung nai-remind ko. Ang mga John Wick Combat Master is 12 kg capable only. Wag nyo nang pangarapin na, na gamitan siya ng 14 kg. Kasi, ang mga John Wick, sa 12 kg pa lang, talagang achieve mo na yung lakas na gusto mo sa isang unit. Hindi mo na kailangan mag 14 kg or mag CO2 sa John Wick, no? 12 kg pa lang, okay na. Okay, so ngayon, nalagyan na. Upside down. Okay, press down. 1, 2. 2 seconds lang. Bakit? Kasi yung unit nito is naka fine tuning and naka trigger job. Ibig sabihin sa fine tuning, nakatono. Sa trigger job, nakaayos yung setting ng trigger, hammer, sear, then disconnector, lahat yung gumagalaw dun sa loob, okay? Tapos itong unit na to is naka-fix outer barrel. Okay, ayan, kung hindi siya kumakalog, nakalock na siya totally, naka-hop-up rubber pa, okay? Then upgraded na rin ng hammer protection pad, okay? Yung mga unit na hindi upgraded, ina-upgrade natin, especially yan, yung mga hammer protection pad na yan, fix outer barrel, ina-upgrade natin, no? Kaya, yun ang lamang ng mga unit natin. Plus, ang mga unit natin, lifetime warranty, okay? May paalala lang ako, lifetime warranty ang unit, huwag nating bubuksan, huwag nating papakialaman, huwag ipapagawa sa iba, hayaan yung kami lang ang gumawa ng unit, okay? Para hindi lumala, para hindi lalong masira, okay? Kanina, nilagyan natin ng ng bala, 32 rounds, no? Ayan kasi yung itsura niya, mga ka-airsoft, oh. Yan. O, doon sa may mga gusto, screenshot nyo na. Ayan, no? Yan kasi yung itsura niya, so medyo parang meron siya sapatos dito sa baba, no? Napakaganda ng unit na to, napakasarap, napakalakas. Collector's edition. Ako, sa totoo lang, kung magkaka-John Wick ako, hindi ko siya gagamitin as daily pistol. Hindi naman sa hindi ko siya afford. Actually, afford ko siya. Kaya lang nangihinayang ako. Unang-una, ang John Wick kasi Collector's Edition. Mawawala na to kasi alam nyo naman na ang John Wick is episode. Season. Di ba? So, there will come a time na mawawala yan, no? Then, lagay tayo sa slide stopper. Okay, ng silicone. Then, kasa, ilock manually. Spray rin po tayo sa nozzle. Okay. Tawag si ate, video. Okay, no? May gas na to. Ngayon maglalagay tayong bala. Hatakin to pababa. Dire-diretso. Then dito ilalagay yung bala. Pump lang po using our reloader. 32 rounds to mga airsoft. Pero yun nga. Napakasarap ng unit na to sa totoo lang. Kita nyo premium na premium mo. Magazine pa lang, di ba? Napakalupit na. This is the John Wick Combat Master 5.1 Baba-Yaga. Okay? Tayo natin yung magbibideo. And while this is, itong isa naman is iba naman to. Kasi this is the John Wick Alpha. Kung makikita ninyo, pagbabanggain natin sila mamaya. Ayan, no? Ayan. Meron siyang, ang John Wick Alpha, okay, kasa natin, merong compensator. Ayan, no? May compensator sa harap, naka-fix outer barrel, naka-hop-up rubber, naka-hammer protection pad. Ang kulang na lang nito is the RMR sight. Okay? Sige, dito muna tayo. Okay, go. Mga airsoft, this is the John Wick Baba-Yaga 5.1. Pasok. Kasa. Ready to fire. Firing! Uy, naubusan akong gas. Okay. Lagyan pa natin, no? Naubusan akong gas. So, dami nung pinar ko. Ewan ko lang kung nabilang nyo, no? Mahaba kasi to mga airsoft, no? So, 1, 2, okay. Mahaba pero ano yun natin, halos sakto eh. Pasok ka sa firing! Yun, open bolt kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Yun.
yan ang unit ng ating ka-airsoft. Ay, may bala pa. May bala pa pala. Sorry. Yun. Okay. Open slide. Release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, then unit natin ka-airsoft to, no? Pahabol to, kay Sir Ramon. Ramon, kapangalan niya yung sa Batang Quiapo, si Don Ramon. Okay, no? So, ito na po yung unit for packing and for shipping. Okay, mga ka-airsoft, next natin. Medyo minamadali ko, pagpasensyahan nyo na kasi ang dami ng kwentuhan session, tanungan portion natin, no? Isang buo yan na punong-puno. Ayan pa, oh. Ayan, okay, no? So, kasi minadali ko yun kasi dinemo ko naman na kanina yun, eh, no? So, next natin is the John Wick Alpha. Okay? Ang pagkakaiba nito, pakita kong pera muna ako. Okay? Pagkakaiba nito, may compensator to. Ayan, no? Ayan. Diba? 5.1, 6.0. Ayan ang pagkakaiba niya. So, silver edition to. May pure black din ito. Kaya lang, depende naman kasi sa magugustuhan ng ating ka-airsoft yun. No? Ito kasi, lalagyan niya ng scope dito sa ibabaw. Kaya napakaganda naman ito. Okay? So, let's begin. Mga ka-airsoft, tignan nyo yung magazine niya. Long magazine na siya, antimano. Naglalabasan na yung mga ganitong mga unit na naman ngayon, no? Dati kasi natulog yung mga nakalong magazine, eh. Medyo nagpahinga sila. Ngayon, ayan, no? Napakaganda, di ba? Napakalupit, okay? So, release yung magazine, okay? Ngayon, lagyan natin ng silicone oil, syempre. Full upgrade to, ha? Full upgrade to. Silicone oil, okay, then dito rin sa ilalim. Okay, sa unit, syempre, kailangan din lalagyan ka sa ilock manually, lagyan sa slide stopper, then lagyan natin sa nozzle. Then release, syempre, then rest. Okay. Pakisabi kay ate, alpha. Okay, then upside down, lagyan natin 3 seconds, long magazine kasi. 1, 2, 3. Okay, yung mga may tanong dyan, ibato nyo na sa akin yung tanong nyo, no? Sasagutin natin on the spot yan. Mamaya magkakaalaman tayo, no? Sasagutin natin. Then, lagay natin ng bala. Hatak pababa all the way, then pump. Okay. Ang long magazine lagi 50 rounder. Ibig sabihin 50 rounds yung mailalagay nyo. Pwede nyong kahit hanggang 45 rounds lang. Huwag nyo naman pupunuin ng 50 kasi yung spring nito kawawa. Okay? John Wick Combat Master 6.0 Alpha. Pasok! Kasa. Ready to fire. Firing! Open bolt kasi wala ng bala. Next thing to do, release magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Full upgrade, lifetime warranty, lahat to, pasok dito sa unit na to. Okay? So, pag itatabi na yung unit, make sure wala nang lamang bala at wala nang lamang gas. Press the bulb. Okay, then, napakaganda. Unit na ating ka-airsoft. Yung kanina, okay, Marvin Esguerra, okay? Then, last but not the least, and for the main event, no? Yung M4A1 carbine na M-lock ng ating ka-airsoft na si Sir Ken Alonto of Fatima, Ubay, Bohol. Okay, Bohol, layo na, no? Okay, so, sabi ko sa inyo kanina, gustong-gusto ko pag mga ganito yung unit kasi akap na akap. Ayan, no? Nag-aabot yung daliri ko. Yung ibang unit kasi ang taba nito. So, halos hindi mag-abot. Medyo iba yung feel, no? Pero ito napakasarap, akap na akap, oh. Okay? Then, what is good and special about this unit? Naka-stage 1 upgrade na po ito. Nakapalit na po ito ng spring. Kaya most probably ang FPS nito is above 450, 60, or 70 FPS. Okay? Hindi na ito yung ordinaryo na 400 or 420. Nasa 450 and above na po ito. Siguro maximum nito mga nasa 470. Okay, so let's begin. Ito yung unit.
Okay. Number 1, nilalagay ang battery dito sa part na to. Anong tawag to? Butt stop. Nandito ang battery, no? Dito nilalagay. Fully adjustable. Kung gusto mo pa siyang humaba, kung gusto mo umiksi. Okay, ang rear sight niya, ayan. Na-fold. O, yan, okay. Then, kung gusto mong itupi, no? Ayan na. Atake mo lang to, then ibalik mo. Okay? So, ngayon, para malagyan natin to ng battery, ang kasamang battery nito at saka charger upgraded, okay? Para malagyan mo battery, instead of pressing hatak. Okay, then, hatak lang. Sandali, okay, yun. Then, dito po ilalagay yung battery. Okay, ayan, dito. Papasok natin. Okay, ngayon, lagyan natin ng battery. Siyempre, asan ang mga battery ko? Kailangan to, DINS plug. So, ito ang battery. Ang taas ng milliampere nito. Huwag to. Baka manunog to. Okay, ito na. Okay, itong lalagay natin battery mga cars. So, pag ganitong brand din ang nilalagay natin, Nanotech na Turnigy. Okay, pasok. All the way then. Plug natin to. Okay, after you plug it, okay, balik natin to. Syempre, secure all the wire para walang maiipit. Then, penya kung magasin ito pala, Lucas. Okay, bati muna tayo habang kumukuha si Lucas ng magazine. Magkano po ba ganyan, boss? Mag-message po kayo. Huwag po dito sa vlog, okay? Good evening, Boss Bigman, sabi ni Patrick Chico, okay? Good evening, Boss Bigman, sabi ni Gerardo Di Malanta. Okay. Okay. Budget meal lang po. Okay, budget meal mga Kerso pa. Yun yung mga pinakawalang kwentang unit ha. Tandaan nyo ha, ang isang unit kung bakit naging mura kasi walang quality. Okay? Kaya huwag kayo maghanap ng budget meal. Sir, mga blowback ninyo na rival. Okay. Boss. Okay. Boss, good evening po, Boss Idol. Sabi ni Reynaldo Okang. Pogi mo ngayon, boss, sa gupit mo, sabi ni Michael Nolasco. Naku po, Michael, mas pogi ka. Boss, nag-ayos din ba kayo wig lock unit? Sears ata, sir, not sure. John Caloy, kung alam mo pala yung problema, di, ikaw na lang gumawa. Bakit ipapaayos mo pa, no? Pag hindi mo naman kabisado yung problema, huwag ka manghuhula, no? Ganito kasi yan. Halimbawa, masakit ang tiyan ng anak mo. Wag mo sasabihin, Doc, gamutin mo yung anak ko, masakit ang tiyan, appendix yata. Wag! Hayaan mong yung doktor ang mismong tumingin kung anong sakit ng tiyan mo. Ng tiyan ng anak mo, okay? Para Okay, good evening, Alan Villaris. Good evening. Hello po, Redimer de Los Santos. Okay. So, ngayon, may battery na. Check natin. Single fire. Rapid fire. Okay. Ngayon, syempre, dako tayo sa magazine. Ang magazine, by the way, hindi ko na i-discuss, okay? Ang battery nilagay natin, upgraded live poly. Okay? Ang live poly, meron lang lifespan na 2 years. After 2 years, mabilis na maglobat yan, mabilis nang masira. Okay? Then, ang live poly, dapat, wag malolobat, wag madedrain, dapat, wag mag-overcharge, at dapat, wag mag-iinit. Iwasan mo lang yung tatlo na yan na gawin sa battery mo, yung battery mo tatagal. Pero pag hindi mo ginawa yung tatlo na yan, masakit sa ulo ang live poly, no? Lumolobo, tumataba, bumababa yung lifespan. Okay? So, ngayon, magazine. Buksan dito. Buksan. Then, buhusan ng bala. Buhos lang. Okay? Meron na kasi laman to, panggamit ko tong magazine. Okay? Then, meron gear sa ilalim, kamot. Mas maraming kamot, mas maganda kasi, mas siya, marami yung balang na ipipila. Kailangan kamutin para yung bala pumanik. Okay? Then, pasok sa unit. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi malalaglag. Okay? Ngayon, F4A1 carbine, M-lock, firing! Rapid fire! Single fire! Rapid fire! Okay. Napakasarap. Napakalutong, napakabilis ng rate of fire. Release the magazine, then clear the chamber.
Okay, then next is to rest the spring. Lagay lang siya natin sa rapid fire, then press it 1 second, then single fire, then save. Okay. Yan. Sunod lang kayo mga ka-airsoft para yung unit nyo tumagal at hindi kayo maproblema. Tandaan nyo, wala tayong ituturong mali kasi ayaw nating mapapahamak yung ating mga ka-airsoft. Okay? Ang unit, lahat ng unit ni Bigman, lifetime warranty. Basta may problema, kontakin lang kagad kami. Huwag ko kontakin yung kapitbahay, huwag ko kontakin yung pare, huwag ko kontakin yung pinsan kasi walang magagawang matino yan sa unit mo. Ipapahamak ka lang yan kasi hindi nila kabisado yung mga unit, no? Mas maganda kung kami ang gagawa ng unit nyo. Okay? So, Lucas, ready for packing, ready for shipping. Okay. Ngayon, ito na, yung aantay-antay ng lahat, no? This is the kwentuhan session and tanungan portion brought to you by Bigman. Hello po sa 10 different pages namin. Sabayan po tayo napapanood lahat dyan. Hello sa total of 1 million subscriber ng Bigman Hobby Shop. Hello sa, okay. Hello sa inyo mga ka-airsoft. Ngayon, kwentuhan session, tanungan portion episode 49. Bakit episode 49? Ibig sabihin nakaka-49 na tayong beses na nagdaos ng kwentuhan session and okay na. And tanungan portion. Lumalabas pa ba? Hindi naman na, di ba? O sige, okay na. Pwede na yan. Sige. Balik ka na lang mamaya, ha? Sige. Nakaka-49. Ha? Oo, pwede. Ayun, nakaka-49 na tayo ng episode ng ating kwentuhan session and tanungan portion. Okay, matagal-tagal na, ang dami na rin, no? Dami na natin pinagsamahan. Susunod yan, magiging episode 49 ngayon, 50. Di ba? Ibig sabihin, meron na tayong 50 na videos ng kwentuhan session, tanungan portion. Bawat kwentuhan session, tanungan portion, sumasagot tayo ng nasa 15 hanggang 20 question, di ba? So, ang dami na nating nasagot. Okay mga ka-airsoft. Ito. Dami nito question. Sana makisama yung boses natin. Sana tumagal tayo, okay? So, number 1 question, Bigman, I'm a avid fan of Glock. Sabi niya. In real steel. Okay. Sa tunay, sabi niya. Sa tunay. Ano bang difference ng Glock ENC sa Glock Humarex? Nakabili kasi ako, Glock China. Lately ko na lang nakita yung vlog mo. Iba-iba din pala. Okay. So, ang ating ka-airsoft is nakabili raw ng Glock ENC na China. Just to correct yung statement ng ating ka-airsoft, no? Glock ENC China raw. Wala naman kasing Glock Glock ENC Taiwan. Lahat ng Glock ENC, China talaga yan. Lahat ng ENC, China talaga. Okay? Okay, first of all, ang Glock na mga high-end na mga Taiwan, like Humarex, SRC, VFC, TM. TM is Japan. Tokyo Marui, okay? Is Japan. GHK, VFC, Humarex, SRC, lahat yan is Taiwan. High-end Taiwan yan kung tawagin. Okay, yung mga unit na nabanggit ko na yan is fully licensed. No? Pag sinabi fully licensed, otorisado sila na gumawa nung eksaktong replika noong tunay na Glock. Fully licensed, okay? Ngayon, ang ENC, China kasi yan. Unlicensed yan. Walang lisensya yan. No? Kumbaga, ginagawa nila yon ng, sabihin na nating, in an illegal way. No? Hindi legal yung paggawa nila nun. No? So, pero yung Glock na Humarex, yung SRC, GHK, VFC, yan yung mga leader pag sa paggawa ng mga Glock unit. Lahat yan fully licensed, no? Kumbaga otorisado, okay? Pangalawa, kino-compare ko yung Glock na China, may markings, may nakalagay nga, 'di ba? Glock
tapos may nakalagay pa na Austria. Okay? Yung original na Glock, na real steel, meron rin nakalagay. Glock, 17 man yan, then nakalagay Austria. Okay? So, yung fully licensed na Umarex, na SRC, na GHK, na VFC, etc. is fully licensed, authorized na maglagay ng markings. Di ba? Ibig sabihin, yung China na Glock, na ENC, naglagay sila ng markings without, kahit sa status nila na unlicensed sila. Hindi sila lisensyado. Di ba? Walang iniwan yan, gumagamot ka ng tao nang hindi ka naman lisensyadong doktor. Okay? Nagbubunot ka ng ipin ng tao nang hindi ka naman lisensyadong doktor. Okay? Yan ang pinagkaiba niyan. Okay? Kumbaga, si SRC, si Umarex, si VFC, si GHK, talagang authorized sila na maglagay ng mga markings. Kasi nga, bakit? Fully licensed sila. Okay? Then, ano pa yung pinagkaiba? Ano pa yung pinagkaiba ng yun nga, no? Yung China versus ano, no? Dali, meron akong ano rito okay, no? Meron akong parang ginawa dating notes di ba? Okay. Pinagkaiba, pagbangga natin, no? Yung ENC, meron pa ba tayong ano? Hindi ko kasi maipapakita yung half-up rubber no? Okay. Yung ENC, ordinary half-up rubber lang ang nakalagay. Pag sinabing ordinary half-up rubber lang ang nakalagay, mabuti lang sa merong rubber para to hold the BBs. Okay? Ngayon, yung Umarex, SRC, etc., ang nakalagay is gray half-up rubber. Upgraded half-up rubber. Ano ba yung half-up rubber, big man? Half-up rubber is a piece of rubber that holds the BBs para hindi susuka ng BBs yung baril nyo sa tuwing iyuyuko nyo. Then, responsible din yung half-up rubber sa pagbibigay ng pektos doon sa BBs. Kumbaga, yung BBs, lumilipad dyan, hindi diretso. Hindi diretso. Yung BBs, lumilipad dyan, umiikot, pumepektos. Diba? Sino mga naglalaro rito ng billiards? Okay. Yung billiards, diba? Yung cue ball, pwede mong tirahin ng upper right or upper left or lower right or lower left. Pag doon mo tinira yan, may pektos yan. Kung saan yung gusto mong preparation. Kung saan yung gusto mong preparasyon sa susunod mong tira. Halimbawa, tinira mo yung dos. Uno. Yung dos nandito. Okay. Titirahin mo siya ng may pektos para ma-shoot yung uno, then babalik siya, lalapit siya dun sa dos. Hindi ka mahirapan dun sa next na tira mo. Okay, di ba? Yan. Merong pektos. Ganun din yung bibis natin. Yung bibis natin, akala nyo, magandang lumilipad dyan ng diretso lang. Hindi. Mas magandang lumilipad dyan ng may pektos talaga. Okay? Yun. Responsible doon yung half-up rubber. Okay. Yung sa mga China, ordinary half-up rubber lang. Okay, then next natin. Ang Umarex, ang mga wag na tayo mag-mention ng brand. Kasi syempre, ayaw naman natin sirain yung produkto, di ba? Okay. Ang Taiwan, ang mga high-end, mostly steel hammer set. Okay. Hammer set, ipakita natin. Tingnan nga ako. Okay. Okay. Mga karso po, tingnan nga akong isang Umarex. Dito. To. Kung makikita ninyo to, yung hammer set na to, mukhang hindi quality talaga. Kasi kung makikita nyo, obvious na alloy zinc lang siya. Okay? Alloy zinc lang. Ngayon,
yung mga high-end na mga unit like this one, itong tulad ng hawak ko, is medyo wala akong koko, okay? Ayan, no? All steel hammer set. Papakita ko sa inyo yung difference. Ito yung China, ito yung high-end, ha? Okay. Ayan, mga airsoft, ayan, no? Ayan, okay? Ayan, makikita ninyo, ayan, ha? Ayan. Kung makikita ninyo, ito, ha? Ayan. Okay, itong nandito sa kanan, ito muna, ayan, no? Alloy lang yan. Okay, ayan, ha? Alloy lang, ayan. Alloy. Ayan, ha? Yan, alloy lang yan. Ibig sabihin, malambot lang siya. Kumpara mo sa steel, ibig sabihin yung steel bakal, namamagnet. Ito, alloy lang yan. So, may posibilidad, malaking posibilidad na mabibitak lang siya, di ba? Okay. Ngayon, ito, mapapakita ko sa inyo. Ayan, no? Yan ay full steel. Purong bakal. Ayan, no? Yan. Makikita nyo, hindi siya kulay puti, di ba? Hindi siya kulay puti na, ito, ayan. Ayan, comparison, ayan, no? Di ba? Itong isa, alloy lang, ayan, makintab. Itong isa, madilim, kulay itim kasi, okay, ano yan? Full steel. Kumbaga, bakal talaga yan, bakal, ayan, no? Yan ang pinagkaiba, no? So, pinagkaiba is mas quality talaga, mas quality na matatawag talaga is yung mga high-end. Kumpara mo rito, di ba? Okay, then, another one is the rotor, steel. O, pag sinabing steel, tandaan nyo mga ka-airsoft, ha? Ang steel, lahat yan metal. Yung stainless, metal yan. Yung gold ba consider metal? Oo, metal, di ba? Gold, silver, metal yan. Yung tanso, metal yan. Brass. Yung alloy, yung zinc, metal yan. Kaya nga alloy zinc, di ba? Metal yan. Ngayon, lahat naman to metal. Kaya lang, yung pagkaka-metal nito is, ito, katulad nito, alloy lang. So, yung alloy, mabilis mabitak, di ba? Madaling mabitak. While yung mga high-end, all steel. So, ito, tandaan niyo yung mga Taiwan na unit, bumibigay yung hammer set. Ito yon, ito, isang buong assembly yon. Mga Taiwan, bumibigay ang hammer set. Ano pa kaya yung mga China? Bukod sa China, alloy pa. Ano pa kaya yung alloy? Di mas mababa lang ang quality. Ano pa? China pa siya. Alloy na nga lang, China pa. Di mas walang kwenta na. Di ba? Okay, then, ayun nga, steel rotor. Steel yung slide catch. Okay? Ano ba yung slide catch? Okay? Ang slide catch, mga ka-airsoft, is yung humahawak doon sa magazine para wag malaglag. Yun ang slide catch. Steel na rin. Kumbaga, bakal rin. Hindi alloy, hindi zinc, hindi alloy, kundi bakal. Di ibig sabihin, mas matibay, mas matatag, mas matagal masira. Okay? Then, ano pa ba? Steel trigger lever. Yung trigger lever, hindi itong trigger, yung mismong lever, yung gumagalaw na bakal dito sa loob para pumutok siya. Bakal na rin yun, namamagnet. While this one, yung sa mga ENC is alloy lang, malambot lang. Okay? So, mas matigas kasi ang bakal sa alloy. Then, syempre, sa bagay, walang red dot adapter. Okay? Kung sakaling gusto mong red dot adapter, dito, wala yung mga ENC, mga China. Pero, ang mga high-end mostly meron. Kasi, syempre, para kung gustong ipanglaro, pwede magagamit ipanglaro. Gustong i-set up na panglaro or pang competition, pwede. Okay, nalibalik lang natin to. High-end kasi ito, syempre nakakatakot. Baka, maganda sira-sira. Okay, no? So, yun ang pinagkaiba niyan. Okay. Tapos, mostly yung mga high-end, compatible yung mga magazine nila, like yung sa SRC, compatible siya sa Umarex, compatible siya sa Tokyo Marui, compatible siya sa VFC. Okay? Pero, yung mga magazine
ng mga China is para silang may sariling mundo, no? Maliit na ano lang yan, maliit na pagkakaiba lang yan. Millimeter nga lang sa valve knocker. Sa valve knocker, hindi na puputok ng maayos yung unit mo. Hindi nagagana ng maayos. Kaya, yun ang difference, no? Kaya, masasabi ko, talagang, lalo na kung first timer ka, baguhan ka, don't go for China. Isusumpa mo. Maiinis ka bandang huli, no? Okay, next question natin. Big man, I'm a newbie. Ano bang karaniwan nagiging problema ng airsoft? Hindi rito indicated kung rifle or pistol. Pero I'll answer both, no? Okay, mostly pag nag-pistol ka, mga airsoft, no? Ang unang nasisira sa isang pistol, okay, is the magazine. Yan ang unang trouble na may experience mo pag nalalaglag. Pag careless ka, nalalaglag mo yung magazine, possible na magkaroon ng leak. Yan, ang magazine, ha. Okay. Then, next na nasisira sa pistol is the hammer assembly if you are using a Glock. Okay? Yung hammer assembly kasi is napersado siya lalo na sa pag yung Glock mo merong rapid fire, no? Possible pag nasira yun, talagang yun. Tapos isa pa sa nasisira, is the nozzle, no? Yung nozzle, kasi minsan tinotorture natin yung baril natin na kahit malamig na hindi mo pinagpapahinga. Kaya prone sa pagkasira ang mga nozzle. Okay. Dako naman tayo sa rifle. Ano yung karaniwang nagiging sira, nagkakaproblema sa rifle? Number 1 is the battery. Pag hindi ka marunong mag-manage ng battery mo, laging nasisira yan. Bibili ka, maya bumibili ka kasi masisira Yun ang problema ng mga rifle. Mostly, unang nasisira sa rifle battery. Pangalawa, the gears, no? Yung gears, lalo na pag mga China, design talaga yan para bumigay agad, no? Kumbaga, don't expect too much dun sa mga gears. Pag yung unit mo China, talagang bibigay at bibigay talaga yan. Talagang yan, talagang bibitinin ka yan, no? Yan yung mga number 1 na nasisira pagdating sa rifle. Ano pa? Air seal nozzle. Bakit nasisira air seal nozzle? Kapag gumagamit ka ng BB na use na, 'di ba? Possible siyang kumalang. Possible na humarang 'yan, mag-jam. Ano pa? The hop-up rubber. Pag lagi kang nababarahan, kasi pag gumagamit ka ng bibis na gamit, bibis na bengkong, imbis na flawless, sakto lang masushoot siya rin sa hop-up rubber, ang nangyayari is kumakalang siya, bumabara dahil dun sa bibis na ginamit mo. Okay? So, ayun, sana nasagot ko, no, ng matino yung question mo. Okay? Big man, nakakadagdag ba ng FPS ang suppressor sa rifle? Actually, to tell you honestly, hindi. No? Yung suppressor, masasabi natin na accessories para itago yung inner barrel mo. Kasi ganito, no? Pag yung unit mo hindi sakto yung inner barrel dun sa length ng unit mo, ang tendency nakalawit siya. Sinong pangit naman pag nakalawit yung inner barrel. So, you need to have a akin na, sample lang natin to. Bigyan mo ako ng unit. Ito pa? Pwede yan. Bigat. Ito na lang isa. Sige. Sumabog. Sumabog? Ano sumabog daw? Ala. Okay. This is a unit, upgraded unit to. Okay. Palit lahat ng laman loob nito, talagang malakas to. This is a 650 FPS rifle. Okay. Ngayon, upgraded ultimo inner barrel nito. Okay? Yung ordinary yung inner barrel is ganito lang ang itsura. Yan. Yan ganito, brass lang. Brass, kumbaga tanso. Ordinary lang yan, kumbaga
Hindi pa siya tight barrel, no? Okay. Ngayon, papakita ko sa inyo yung barrel nito. Yung barrel nito is, dahil nga mahaba siya, kaya nag-suppressor para matago yung barrel. Pag walang suppressor, ganito yung itsura niyan. Yan, ganyan yung itsura niyan. 'Di ba? Napakapangit tignan. Kung may nakalawit na tubo diyan na ganyan na itsura, 'di ba? Ha? Ganun. Hindi Anong mo ganun? Ayan o, yan. Ayan. Okay? Yan yung inner barrel, tight barrel, no? Stainless steel. Dahil kasi nga, upgraded na yan. Okay? Kung walang suppressor, putyang pangit yan. Pare, yan ba yung panlalaro mo? Sagwa, ah. O, parang ganun itsura. Ngayon, kaya naglalagay ng suppressor para maitago mo to. Ito, walang nadadagdag sa FPS to, sa totoo lang. Para lang itago mo yung upgrade na ginawa mo. Para ang pangit kasi pag ganyan nakalawit, di ba? Ngayon, sige, tingnan nyo ha. Ano mas maganda? Makakalug ha? Ayan, ano mas maganda ha? Ayan, kayo mag-decide. Merong walang suppressor or meron? O, di ba? Mas magandang matatawag kung syempre may nakakabit na suppressor. Eh lalo na yung suppressor na to, twisted pa, di ba? Napakaganda, twisted siya. Kaya dagdag forma na rin at the same time naitago mo pa yung nakalawit na inner barrel. Oh, yan ha. Kasi bukod sa outer barrel, may inner barrel na tinatawag. Sarap nitong unit na to, 650 FPS to, request to ng ating politikong ka-airsoft. Okay? So, pakita dito. Andyan si Sir Jonel. Sino Janelle? Custodio. Okay. Ano yan? Pioneer. Isa sa mga pioneer natin yan, no? Okay. So, before I proceed, ang dami pa nito, no? Bati muna tayo, no? Okay, so, sabi, Reynaldo Campo, yun. Shout out watching from Dubai, UAE, RJ Ramirez. Hello, sir. Shout out. Good day and good afternoon, no? Sir, paano malaman kung malaman na merong leak ang magazine? Number one, pag merong leak ang magazine nyo, may sumisit-sit, merong may maririnig kayo. Ay yung tunog ganito. May gano'n kayo maririnig. Pangalawa, i-leak test nyo. Kuha kayo ng isang basong tubig na clear, lubog nyo. Okay? Makikita nyo kung saan nanggagaling yung bula, yung leak, yun yung leak. Okay? Yun. Sana nasagot ko matino yung sagot mo, boss. No? Okay, share done, sabi ni Redimel de los Santos. Yan ha. Sa lahat ng mga nag-share ng ating live video, maraming salamat. Sa hindi pa nag-share, meron po tayong share button. Tapos, make sure na naka-follow kayo dito sa page, no? Make sure na i-follow nyo itong page natin ngayon, para updated kayo sa lahat ng mga posting namin. Follow nyo lahat yung mga page namin, mga ka-airsoft. Tapos, meron tayong arrow button dyan sa baba. I-share nyo itong live natin, no? Para dumami tayo sa ating community, okay? Okay, idol, tanong lang, anong pinakamurang baril? Libyan, Jones, Ocampo, Liquid, no? Ano raw yung pinakamurang baril? Sasagutin ko yung tanong mo, huwag ka magagalit, ha? Ang pinakamurang baril, yung baril na pinakawalang kwenta. Okay? Ano ba yung mga pinakawalang kwenta? Yun yung mga budget meal, yun yung mga China. Okay? Walang kwentang baril talaga yun, no? Sa una, puputok, then gawang Lunes, sirang Martes. Okay, para masagot ko yung tanong mo, ano yung pinakamurang baril? Ang pinakamurang baril, yung mga pinakawalang kwenta. Okay? Yun, sana nasagot ko yung tanong mo, boss. Okay. Okay. Good evening, boss. Tanong ko lang, ano mas maganda? Yung T-Rex Hi-Kappa or yung IREX? Newbie po ako. Parehas hindi maganda for me. No? Ayan na, huwag kayong masasaktan ha. Yung may mga may-ari ng T-Rex dyan and IREX. Huwag kayong masasaktan ha. Parehas basura sa amin yan. Parehas hindi maganda sa amin yan, no? Newbie ka, huwag kang pupunta dyan sa unit na yan, no? Maporma yan, gwapo yan, pero malambot ang pyesa niyan. Okay?
Maporma yan, gwapo yan, pero maraming nagsisisi bakit binili ang unit na yan. No? Pogi yan eh. Gwapo yan eh. Pero ang lambot ng ano yan. Ng mga parts. No? Nasisira, number one, lumuluwa yung ano yan. Yung dummy firing pin, naaalis. Tumatalsik, naaalis. Pangalawa, ang lambot ng slide stop niyan, no? Yung nagpapa-slide stop diyan, ang lambot. Ilang linggo pa lang hindi na siya nag-open slide, no? Yan ang normal na topak niyan. Yang T-Rex Irex na yan, no? Yan ang normal na topak niyan. Kaya dito hindi namin ganong kinikater yan, no? Pag dito bumili kayo niyan, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job. Kaya lang, dahil nga sabi ko nga sa inyo, malambot ang pyesa niyan, dumarating yung punto na hindi nag-open slide yan. Ano ba yung pag-open slide? Yun yung putok ka ng putok, hindi siya nag-open slide kahit wala ng bala. Hindi siya naglalak. Normal kasi ng barrel, pag wala na sense niya na wala na siyang bala, maglalak. Ngayon, hindi siya maglalak, no? Putok ka ng putok, wala na palang lumalabas, no? Yan, basta sa amin, dito sa amin, hindi namin ganong kinikater yan, maliban na lang kung talagang i-request ng client. Pero hanggat maaari, hindi namin kinikater yan, ayaw namin yan, ang lambot niyan, ang lambot ng pyesa niyan, no? Yun lang sinagot ko lang ng diretso, boss, yung tanong mo, no? Wala sanang magagalit, no? Okay? Good evening, sabi ni Junel Custodio, no? Okay? Tapos, meron sir pang protection siya sa inner barrel. O tama yun. Kasi yung inner barrel, syempre medyo sensitive yun. Kasi bakit? Nakakabit kasi yun sa half-up chamber. Nakakabit doon ang half-up rubber. Syempre, pag lagi nagagalaw yun, gumagalaw din ang half-up chamber mo. Possible, masiraan ka ng internals, masiraan ka ng half-up rubber, ng half-up chamber. Kung lagi tumatama yun, yung part ng inner barrel, or baka ang pinaka-sad part dito bumaluktot yung inner barrel mo pag nadapa ka, sayang yung unit, di ba? Nagsisilbing bahay nung inner barrel yung suppressor. Ayun. Yun ang pinaka-ambag niya na pwede niyang maitulong, no? Okay, Ryan GM. Salamat, boss. Ano pong ma-recommenda nyo na mas okay na bilhin? Mga high kapa, mga dissenting high kapa, mga maayos na brand, no? Marami tayo niyan, mag-message ka para mas matuto ka, no? Ang daming high kapang magaganda kaysa dyan sa mga yan. Gwapo yan talaga naman, ang T-Rex, talagang ang gwapo niyang unit na yan. Kaya lang, anin mo yung gwapo, kundi, di ba? Ano ba, mag-aasawa ka, anin mo yung pogi, putya kung tamad naman. Anin mo yung pogi kung marupok naman. Anin mo yung pogi kung siraulo naman, di ba? Doon ka na lang sa maginoo pero medyo bastos, pero ipaglalaban ka talaga ng patayan. Di ba? Tama lang naman yung sagot Okay, no? Okay, ganda talaga sir, point. Okay, no? Ganyan talaga sir, direct to the point para makaiwas, paano makaiwas? Makaiwas sa sakit ng ulo, no? Siguro, ibig niyan sabihin. Sir, yung Pit Viper, yung akin 7 to 8 seconds ang mags ko para makaubos ng 1 mag. Okay lang ba yun? Hindi okay yun. Pucha, inaalipin ka ng airsoft mo, di ba? Ano ba yung Pit Viper mo? Mag-usap tayo. Ano ba yung Pit Viper mo? Saan mo binili? Hindi, wag kang mag-mention ha. Ayaw natin ng war, ayaw natin ng diskusyon sa ibang mga seller, no? Okay, ito sumagot ka sa akin Jomar Mamuad. Sa amin mo ba binili yan or hindi? Yan, sagot ka sir para matulungan kita, Okay. How much ang valve inlet sa magazine ni VI Kappa? Norman Torres, hindi po live selling to, sir. Kung meron kang gustong tanong na malaman, mag-PM ka. Hindi rito sa vlog, mag-PM ka, no? Kwentuhan session, tanungan portion ng mga message na tanong. Hindi po to inquiry session, no?
kung mag-i-inquire ka, mag-message ka. Okay? Sana sumagot si Jomar. Good evening po. Shoutout sabi ni Sir Bry. Okay, no? Jomar, sa amin mo ba binili yung Pit Viper mo? Hindi po, sir. Okay. Yung Pit Viper mo ba, yung Pit Viper mo, kunin mo. Magkita tayo. Yung Pit Viper mo, kunin mo. I-open slide mo. Jomar, calling the attention of Jomar. Hawak mo na ba yung Pit Viper mo? Tagal ni Jomar. Hello, Jomar. Calling the attention of Jomar. Hawak mo na ba yung Pit Viper mo? Wala. Tagal. Last call, Sir Jomar Mamwad. Hawak mo na ba yung Pit Viper mo? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Hawak mo. Yung Pit Viper mo, kalugin mo. Kumakalog. Tagal. Tagal. Gusto ko kasi masagot to eh. Gusto kong tulungan yung mga ganitong tao eh. Kaya chinatsaga ako eh. No? Tagal. Tagal, Mar! Baka nasa Mars pa, sir. Salamat sa advice. Buti, di pa ako nakabili T-Rex. Sayang lang pala pera. Kumakalog po, sir. Okay, yung kay Jomar, kumakalog. Yung kay Jomar, China. Okay? Pakita ko sa inyo yung Pit Viper namin. Hindi, pit yan. Ay, turo mo. Ito. Saan? Tabi nung... Ah. Yan. Okay, pakita ko sa inyo yung Pit Viper namin. Hindi, isa pa. Ay, ito. Tabi Saan? nung kakaiba kulay. Ha? Yan. Jomar, pakita ko sa iyo yung Pit Viper namin, ha. Ito, ganito yung Pit Viper mo, China. Ang tanong, ang sagot, kumakalog. Kumakalog, oh. Hindi normal yan. Ibig sabihin, hindi naka-fix outer barrel yan. Sa iba mo binili, kaya hindi naka-fine tuning, hindi naka-trigger job. Okay? Pero yung sa amin, asan ba? Yan. Kuha lang ang magazine, ha. Hindi naka-fine tuning, hindi naka-fine tuning at hindi naka-trigger job. Ibig sabihin, yung unit mo is China. Yung unit namin, ganito. Okay? Tingnan mo. Pasok ko. Hindi siya pumapasok. Labas ko. Hindi rin siya lumalabas. Eksakto lang, oh. Pero ito, tignan mo to. Zoom konti pa. Sige. Both sila, zoom mo, no? Wait lang. Ayaw ma-zoom? Bakit? Depende sa page, eh. Oh. Meron page. Ayan, oh. Ito na lang, Jomar, oh. Tignan mo to, ha. Tignan mo to, pasok. Hindi siya pantay. Ilalabas natin. Pasok. Ay, nakalabas, di ba? Pasok natin. Ayan. Pasok. Hindi, ayan, oh. Gumagalaw, di ba? Hindi siya naka-fix outer barrel. China yan. Naloko ka dyan. Okay. Yung amin naka-fix outer barrel. Kalugin natin. Okay? Kalugin natin to. Jingle bell, jingle all the way. Oh, mata. Ada? Kita niya, di ba? Pwede mong gamitin pang caroling. Di ba? Sa may bahay, ang aming bati. Merry Christmas. Di ba? Pwede mong gamitin, ha?
O parang ano ba yun? Anong instrument yung ano? Pop, yeah? Sa may bahay, pwede mo siyang gamitin, pang caroling. Pero yung amin, tignan mo. Sa may bahay, ang aming bati. Meron ka ba naririnig? Wala. Kasi original to. No? Pit Viper, Pit Viper, Pit Viper China, Pit Viper na US. Marakas. 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 Okay, no? Yan, China yan. So, ang tanong, yung pan China na yan, ito kasi naka-upgrade to ng fine-tuning. Pwede ba natin fine-tuning to? Yes, pwede, kaya lang sayang. Okay? Bakit? Hindi kasi stable tong unit na to. Itong unit na to, gumagastos ka ng bala, gumagastos ka ng hangin, pero binibigay niya sa yung serbisyo, walang kwenta. Gumagastos kang bala, gumagastos kang hangin, serbisyo niya sa'yo, palpak. Pero ito, mag-e-enjoy ka. Isa pa, Jomar, kung meron kang magnet dyan, try mo magnetin. Ayaw. Yung amin. Yung amin na magnet, ibig sabihin, yung amin, original, bakal. Yung sa'yo, alloy lang. Okay, no? Ayan, bakal. Ito, yung sa'yo, alloy lang. So, yung sa'yo, confirmed China siguro, no? China malamang, no? So, advisable ba itong i-fix outer barrel? Pwede, kaya lang not advisable. Not recommended. Bakit? Bakit, big man? Meron akong pang fix outer barrel. Hindi rin recommended kasi bakit? Sa sobrang tibay, sa sobrang tigas ng fix outer barrel namin, durug-durug na tong unit na China mo, buo pa yung fix outer barrel namin. Bandang uli, ang matitira na lang sa'yo yung fix outer barrel. Tandaan mo, kahit anong dami ng pera mo, hindi worth it gastos sa tong unit na to. Diba? Ito yung mga budget meal, ito yung mga China na binebenta ng iba na ipinipilit sa inyo, makuha lang yung pera nyo. Pero dito sa Big Man, tatanggihan ko kayo. Gusto mo to? Wag, sir. Tatanggihan ko kayo. Kasi, ako sasakit ng ulo kasi lifetime warranty ako. Pag ito binili mo, putya, araw-araw nandito ka sa akin, nagpapagawa ka. Diba? Pero, pag ito binili mo, sit back, relax ka lang, ang saya mo pa. Ang sabi ni Jomar, 7 to 8 seconds seconds ang magazine ko para makaubos ng 1 mag. Okay lang po ba yun? Hindi okay yun. Okay? Papakita ko sa iyo, ito yung magazine namin. Lalagyan ko ng 2 seconds yung unit namin. 1, 2. Okay, nilagyan natin 2 seconds. Tignan natin kung ilang fire ang magagawa ng 2 seconds namin. Jomar, bilang ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aircon pa yan ha. Ang bilis lumamig nito. 8. Oo nga no. Takpan ko. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh, Jomar! Nakaka-30 rounds na kami. 2 seconds lang kami naggas ha. Actual to, walang cut. Dire-diretso. In real time ha. Walang cut to, walang edit. Okay? 30. Tama? Meron pa kaya to? Baka mapahiya si Big Man. Pero hindi na tayo mapapahiya. 7 to 8 seconds siya eh. 1 full rounds. Nakaka 30 seconds na, ay nakaka 30 shots na tayo. So, bonus na lang yung mga susunod. Ha? 31. O, isimula tayo sa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
9, 10. 40 na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 na. O, yan. O, actual yan, walang edit. Okay? Nakaka 50 rounds na tayo. Mapapahiya pa ba tayo? Mapapahiya pa ba si Big Man dun sa sinasabi niyang fine-tuning and trigger job na upgrade? Hindi na siguro tayo mapapahiya. Nakaka 50 rounds na yung 2 seconds natin. Fire pa tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 60 na! Jomar! Nandiyan ka pa, Jomar? Jomar, nandyan ka pa? Nakaka-60 na tayo. Di ba? Mapapahiya pa ba si Big Man dun sa sinasabi niyang 2 seconds? Ano yata si Jomar? Natabang ka na yata ng bibis? Jomar! Kutsa, baka dinurog na yung unit niya. Jomar, relax ka lang. Kalma lang, Jomar, ha? Ala na si Jomar. Ayun, yes sir, yes sir. Buhay pa. Nakailan na tayo? Naka 60. Oh, ay, hindi may kako. Okay, 60 na. Fire pa tayo. Gusto ko pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jomar, 70 na. Ayaw pang tumigil. Paano bang gagawin natin dito? 2 seconds of gas. 70 rounds. 2.5 na. 2.5 round na. Anong gagawin natin kung ayaw nang maubos yung gas? Ba't ganun naman ang upgrade ng Big Man? Di ba? Grabe naman. 70 na tayo, Jomar. O, tuloy natin, Jomar, ha? 1, 2, 3, 4, 5. Consistent yung putok, ha? 6, 7, 8, 9, 9. 70. Sabi mo ng 9 lang. Kasi pag yung pang 10, mahina na eh. 80 na. 79 rounds. 79 rounds para sa 2 seconds. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Hindi na, di ba? Napakatipid. Yan ang difference ng quality unit versus the China unit. Kayo na humusga, di ba? Kayo na humusga. Di ba? Bakit ganon? Kasi lahat ng upgrade nandito, naka-fine tuning, naka-trigger job. Paano yun, Big Man? Saan ba may gumagawa nun? Dito lang sa Big Man. Tatandaan nyo to palagi, nasa Big Man ang isa sa pinakamagaling na gunsmith sa ating henerasyon. Okay? Nasa Big Man, nandito sa Big Man, ang isa sa pinakamalupit mag-DIY. Nandito sa Big Man ang isa sa pinakamatinding dumiskarte, no, ng mga techniques, ng mga hacks regarding sa airsoft. Nandito sa Big Man. Okay? Hindi ako yun. Gunsmith ko yun. Okay, ayan o. Okay to. Meron ko pang extra. Di ba? San ka pa? Yan. Walang cut yon. Walang live yon. Nakita nyo naman, nilagyan natin ng 2 seconds. Ipinutok natin. Yung 2 seconds natin, umabot ng 79 rounds. Shots. Shots.
Sir, okay po ba yung WE Beretta? Okay naman. Okay naman. Nasa sa'yo naman yun eh, no? Nood ka ng mga, pros and cons na sinabi ko regarding sa Beretta. Pero, dahil nandiyan ka na, sabihin ko na, pros and cons ng Beretta, ang taba-taba ng grip. Pang mga malalaking kamay, no? Kung papaputokin mo yung anak mo, for sure, no? Ganito yan, no? Papakita ko sa inyo yung pinaka-proper. Our hands, our palm, silent L, palm. I'm not fluent in English, no? Kumbaga, I'm trying my best, no? Yung palad natin, V-shape yan. Okay? Tandaan nyo, that is why I'm saying na napaka-importante na yung barrel is sakto sa grip mo. Why? Itong V na to, dapat to magi-stay dito. Ganyan. Okay? Ngayon, pag yung grip nito is mataba para sa kamay mo, halimbawa maliit lang kamay mo or anak mo, ang tendency, imbis na nandito, maa-adjust dito yan. Nandyan ang grip niya ngayon. Itong V na to, nandito sa gilid kasi pilit niyang aabutin yung trigger. Pag nandito sa gilid, wala nang mangyayari, hindi matututo yung anak mo or hindi ka matututo, no? Kung maliit, ako kasi malaki palad ko eh, putya. Kahit Desert Eagle, kaya ko eh. Kaya kong dumakot ng bola. Malaki palad ko. Eh, syempre, meron ba naman big man na kaperanggot lang ang palad? Hindi yan, hindi big man yon. Hindi big man, hindi ganun yon. Big man! Big man! Hindi, ganun lang yun. Eh, dapat, big man. Di ba? Ganun, no? Yan. Itong palm mo, yung V na yan, dapat yan nandito. Kung maliit yung palad mo, ang tendency, itong V na to, nandito. So, ang pangit. Di ba? Pipilitin mo nga abutin yung trigger. Alamin mo muna, huwag ka masyadong mabighani sa mga post. Nakita mo si Juan Tamad. Ang gamit Beretta. Beretta na rin akin. Hindi ganoon. Alamin mo muna kung compatible sa'yo yung grip, no? Ganito. Nakita mo lang si Motodeck. Naka MT-10. Ang taas ng seat height ng MT-10. Sasabihin mo ba, ang height ni Motodeck ilan? 5'8", mga ganun, matangkad yun, di ba? 5'7", 5'8" yun. Oo, matangkad yung tao na yun. Tapos payat pa. 5'7", 5'8". Pucha, ang height mo biglang 5 flat. Mag-MT-10 ka ba? Hindi mo maaabot yung flooring. Hindi nakita mo, ang ganda ng MT-10 ni Motodeck, mag-MT-10 ka rin. Yamaha yung big bike yun, no? Hindi ko mo nakita mo na sino pa ba si Nadja Abdul. Naka-Ducati na multistrada. Bibili rin ako. Ang height mo 5 lang eh. Sa bagay, mababa si Nadja Abdul eh, no? Nasa technique siya. Ano siya? Hindi. Sa bagay, si Nadja Abdul talagang veterano. Diba? O yun, ibig ko sabihin, ganun nga, diba? Hindi ko mo nakita mo kay Nadja Abdul, naka-multistrada siya, babagay ang multistrada sa'yo. Hindi ko mo nakita mo kay Juan Tamad na naka-bereta siya, babagay ang bereta sa'yo. Wag ka agad mag-jump into conclusion na magbe-bereta ka. Ngayon, just to answer your question, maganda ba ang bereta? Maganda para sa taong lalapatan niya. Diba? Okay. Okay. Salute, Boss Bigman, sabi ni Ryan GM. Thank you, sir, no? Ayos po talaga, sir. Salamat po. Sa susunod, sa inyo po ako kuha. God bless. Jomar. Kahit sa amin, kahit kanino, kahit sa iba, ang payo ko lang sa inyo, maging mapanuri kayo. Okay? Nakita nyo, kumakalog. Normal ba yan? Hindi ko normal yan. Diba? Pero sila, sasabihin nila sa'yo, okay lang yan. Kasi tindero lang sila eh. Tindera. Yung bang tindera na yon may airsoft, may sariling airsoft? Wala. Diba?
ang bit-bit na kaalaman niyang mga yan, yung itinuro lang sa kanila nung amo nila. Pero yung humaharap sa inyo ngayon, yung kaharap nyo rito sa vlog na to, kahit magsama-sama pa yung 10 tindero-tindera, hindi tayo mapapahiya. No? Kung regarding sa kaalaman. Ano nga fan ko yun yung mga tindero-tindera na yun. Alam nyo bang nanonood sila sa atin? Nangingi pa sticker. Yeah. Fan natin yan yun, no? Ayun, basta ganun lang, no? Kahit kanina yan, no? No, walang daya, sabi. Wala talagang daya kasi nakita nyo naman, on live, di ba? Ayun, no? Ayun, no? Pucha, ang haba nung ano na yun, Nasaan na ba yun? Tanong na yun, no? Magsagot ka, no? Oo. Maraka. May ipon na naman yun. Ayun. O sige, baka may tanong pa kayo. Bigay nyo. Ang dami pa nito, mga ka-airsoft, no? Big man, ano po ba advantage or disadvantage na ang hard polymer? Okay. Hard polymer okay naman kasi magaang. Hard polymer okay naman kasi walang pagkaluma. Magaang siya, nabagsak, hindi naman kagad mababasag. Hindi rin kagad magagasgas. Okay? Okay, yun ang positive side ng hard polymer. Hard polymer, ito lang, pag lumuwag na yung mga screw holes, maluwag na. Yun ang downside naman niya. Diba? Kasi ano siya hard plastic siya So, paano mo papasikipin yung hard plastic? Hindi na. Hindi katulad ng mga alloy, pwede mong build upan ng konti, 'di ba? Pwedeng sikipan, hindi tulad ng mga steel, pwede mong build upan. Kahit pa paano mareremedyohan. Yung mga hard polymer kasi, syempre pag lumuwag na siya, ang gagawin mo, papaluwagin mo na lang ng papaluwagin hanggang sa totally magwakas na, 'di ba? Yun ang advantage and disadvantage, no, ng hard polymer na nakikita ko. Hard polymer, sagasaan mo, hindi mababasag, hindi masisira. Ang pure metal, sagasaan mo, basag. Totoo yan. Kasi hard polymer, may rubber content Pero yung pure metal, alloy, basag yan. No? Ito. Sige. Sagasaan mo to. Black to Sagasaan mo. Hindi mo masisira to. Sagasaan mo. Sagasaan mo yung pure metal. Basag yan. Totoo yan. No? Yan ang advantage and disadvantage. Ayan, ang tinatanong mo. No? Hard polymer na metal na rifle. No? Okay. Big man, bakit kaya ang bilis maging bloated ng battery ko? Bloated, ibig niya sabihin yung lumolobo. Kumbaga, bakit daw mabilis lumobo? Bloated. Meron tayong example yan Yung isa sa pinakaluma, ayan to. Makikita nyo, mga ka-airsoft, no? This is an example of good battery. Good shape battery. Sakto lang. Ayan, yan ang example. This is the example of bloated battery. Ayan, no? Kikita nyo naman, di ba? Side view natin. Nakalobo siya. Ayan, nakalobo. So, bloated na to, mababa na lang yung life niya. Ayan, nakalobo na, bloated na, di ba? Ayan. Pero ito, this is an example of perfect shape battery. Ayan, no? Ayan, no? So, okay. Bakit daw nagiging bloated? Number 1, ayaw ng lipoly ng nade-drain. Ayaw niya na nasasaid. Ayaw niya talaga yun. Ayaw din niya ng chain. Mag-withdraw na kayo ni mama. Ako na bahala rito. Tapos si Lucas baka pestuin mo na. No? Ayun, ayaw niya ng nade-drain, nasasaid. Ayaw din niya na na-overcharge. At ayaw niya ng naiinitan. No? Kaya yan naging bloated. Number 1, hindi ka tinuruan nung binilan mo. Pangalawa, kulang ka sa knowledge regarding sa battering lipoly. Diba? Pero kung
na ituro sa iyo yan nung binilan mo, eh malamang sa malamang maiingatan mo. 'Di ba? Pero dahil nga hindi na ituro sa iyo, eh gamit ka lang ng gamit, hindi mo alam na ikakasira pala niya 'yon, 'di ba? 'Yon, no? 'Yun yung ano, 'yun yung dahilan kung bakit nagiging bloated yung battery mo. Grabe, ilang minutes na tayo, ilang hours na tayo. 1 hour and 19 minutes. Ang dami pa nitong tanong. Ano sabi? Ako na. Okay. Ang dami pa nito. Sige. Darwin Reyes. Magandang gabi, Boss Bigman. Magandang gabi, kapatid. Okay, no? Kailangan po ba lagyan ng shock buffer ang unit na pag-stock bossing? Shock buffer. Kailangan daw ba? Pwede mo lagyan, pero hindi required. Ano yun pa? Shock buffer. Yung nasa nandito. Yung spring dito. Pang ano raw ng recoil. Ako ever since hindi ako naglagay yung buffer sa yan. Hindi ko gusto yung mga ganyang ano eh. Less recoil? O dagdag? Yung iba kasi gusto Dagdag less. protection daw, then mabilis ang cycle. Pero marami ka, 'di ba? Ganito kasi yan eh. Ganito yan ha. Labas tayo muna sa barrel. Shock buffer is equivalent to fuel saver. Kailangan ba gusto mo makatipid sa gasolina? May additives na nilalagay, fuel saver. Kailangan ba yon? Pwede kang maglagay, pwedeng hindi. Fuel saver, pwede namang tumipid sa pwede naman tumipid or maging sulit yung gas na kinakain ng sasakyan mo, depende sa driving style mo. Nagdadrive kang big bike, nagdadrive ka motor. Huwag kang bomba ng bomba. Huwag kang ganun ng ganun. Makakatipid ka sa gas, di ba? Nagdadrive ka, siguraduhin mong tama yung pressure ng gulong mo, harap-likod. Makakatipid ka sa gas. Di ba? Ano pa? Nagdadrive ka, siguraduhin mo pag traffic, bitaw ka ng clutch, in-neutral mo, makakatipid ka sa gasolina. Di ba? Kahit hindi ka na maglagay ng additives. Ganun din yun. Shock buffer, gamitin mo lang ng tama with proper maintenance yung unit mo. Hindi mo na kailangan yan. Ginawa naman yung unit without the shock buffer, di ba? Or with a certain shock buffer lang. No need to add more. For me, I have many collections of airsoft. Dami! Ni isa wala akong nilagyan shock buffer. Sa totoo lang. Ni isa wala akong nilagyan shock buffer. Kung ano yung nakalagay doon, yun lang. No? Kung malaking tulong ang idudulot ng shock buffer na yan, sana naglagay na yung mga manufacturer ng extra shock buffer. Di ba? Sana naglabas na ng unit na merong extra shock buffer. Pero dahil nga enough na yung nakalagay doon, yung parang washer yon, Shane, na rubber. Alam mo na? Yon. Dahil enough na yung nakalagay doon, kaya pero nasa sa'yo yun, no? Tulad nga sabi ko, gusto mo tumipid sa gasolina, pwede ka maglagay ng additives. Pwedeng wag. Gusto mo tumipid sa kuryente, yung bahay mo, pwede kang gumamit ng mga energy saver na promote, di ba? Pwede kang gumamit nun, pwedeng hindi rin. Paano ka titipid? Bunutin mo. Yung isang appliance pag hindi mo gagamitin. Di ba? I-set mo lang ng mababa yung thermostat ng aircon mo. Paano ka makatipid sa rep? Huwag kang bukas ng rep. Di ba?
Yun lang yun. Okay? Shock bopper. Okay. Okay. Ito na naman si Mr. Founder, ha? Alan Bill, pwede po ba fit ang CNC hammer set sa WITEC Glock unit? Hindi po. Para mong sinabing, pwede bang ilagay yung 4x4 mag wheels na gulong sa Bio. tricycle? Di ba? Sa kotse. Okay? Tandaan mo to, bawat unit, bawat brand, may specific na specification. Diba? Yung inlet valve ba ng Tokyo Marui, pwede kay WE? Hindi. Magkaiba yung thread pattern. Okay? Yung bang output valve ng WE, pwede kay Tokyo Marui? Hindi. Kasi yung clearance between the output valve and the valve knocker, mag-iiba. Okay? Ganito. Alan Villaris ito, ha. Turuan kita. Yung para kay WE, para kay WE. Yung asawa ba ni Juan, pwedeng maging asawa ni Simon? Hindi. Ikaw naman. Di ba? Yung asawa ni Juan, asawa lang ni Juan. Yung asawa ni Simon, para lang kay Simon. Okay. Yung parts ba ng Honda, TMX, pwede mo bang ikabit sa Yamaha? Hindi. Diba? Yung bang piston ng Kawasaki Barako, pwede ba sa Suzuki? Hindi rin. Yung kay WEWE, yung sa mga high-end Jumarex SRT, para dun lang, no? Don't mix and match. Diba? Okay? Salamat sa sagot, bossing. Sabi ni, hindi ko, ano to, walang pangalan, ha? Okay. Boss Big Man, goods ba na ba panglaro ang Glock 19 Gen 5 Austria? Oh, naku, ito sa pato. Glock 19. Unang-una, Glock 19, ang liit. Pambonjing yan. Yung batang maliit, di ba, na gustong matuto ng barel, hindi nangarap ng Glock 19 eh. Alam mo yung batang maliit, alam niya, yung customer natin kanina, alam niya na ang Glock 19 mahina lang. Alam niya na hindi niya maa-achieve yung gusto niya dun sa Glock 19. Pambonjing yun eh. Eh yung bata, gusto niya seryosong laro, di ba? Nag-Glock 17 siya. Standard. Glock 19, pang-bonjing yan eh. Eh, kung bonjing ka, pwede na siguro yun. Bonjing ka na, tapos Glock 19 pa, China pa. No? Saklap naman ang nangyari sa'yo, boss. Nagsayang ka ng pera. Ano kaya brand ng Glock 19 niya? Austria. Hindi, Austria rin yung mga high-end eh. Di ba? Malamang sa malamang to, China to. China to. Bakit? Naganda pa ng Glock 19, syempre, mura-mura yun. Di ba? Eh kasi kung matino kang lalaki ka, mag-Glock 17 ka. Diba? Yung bata nga kanina Glock 17 yung binili Pangbutiki lang pala yun. Yun, yun. Buti, ikaw na sumagot ng tanong mo. Buti, ayaw ko ma-offend ka, pero, di ba? Baka nga, ito, apustahan tayo, hindi mo matatamaan yung butiki. Nag-fire ako kanina ng Glock. Hindi siya pinuka. Hindi mo tatamaan yung butiki. Pustahan tayo. Barilin mo yung, barilin mo yung daga, lilingon sa'yo. Halimbawa, may daga, lumalakad, barilin mo. Pak, lilingon sa'yo. Ano ba, ba't nangungulit ka? Gaganunin ka ng daga. Glock 19 pang bonjing yan.
Ba't bumili ka niyan? Di ba? Sayang ang pera. Sabi nga, pinambili ng Glock 19. Kung sa 17, sana nag-enjoy pa. Ako. Di ba? Sayang. May binibenta kasi sa akin. Kaya nagtatanong muna ako. Muntik na ako scam. May binibenta sa'yo. Hindi naman scam na matatawag yun. Kung maganda naman yung pagbebenta niya, bakit hindi? Kung nasa tamang presyo naman, may binibenta pala sa'yo, biglang ngayon may binibenta no? Biglang hindi pa siya nakabili. Loko ka ha? Loko ka. Alam ko yung mga ganyan style. Iba na lang. biglang di mo pa nabili ha. Loko ka, magaling kang sumagot ha. May steel pellet din po ba kayo? Wala po. Meron po kami puro ceramic. We don't encourage ka-airsoft na gumamit ng steel, no? Airsoft ang lalaruin nyo eh. Use the right BBs for the airsoft. Ano yan? 4% tanong to. Ganun. Ayun. Okay, anyway, yun na muna. Ang dami pa nito mga ka-airsoft. Tuloy natin to some other time siguro, no? Tuloy natin to some other time. Anyway, mawawala na rin akong boses. Yun lang muna mga ka-airsoft. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.